Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong balita ng Net25 kung saan sumadsad na ng todo ang halaga ng peso natin kumpara sa dolyar. All-time low. 61 pesos and 59 centavos na ang palitan peso at dolyar. Grabe. Ito na yung matinding bangungot ng administrasyong ito. Ito ng matinding legacy na iiwanan ng Marcos Jr. administration. Pakinggan natin ang balita. Walang pakialam umanong gobyerno dahil sa halip na tutukan ng problema at pababain ang presyo ng pangunahing bilihin, inuuna umano at nakasentrong pamalan sa pamumulitika at pagbanat sa mga kalaban ng gobyerno. Narito ang special report, DJ Mendoza. Nagsimulang maging all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong panahon ng Administrasyong Marcos. Mula taong 2021 hanggang 2026, kita na ang pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar. Taong 2021, sa huling taon ng Administrasyong Duterte, naitala ang 49 pesos and 88 centavos sa closing date na December 24, 2021. Taong 2022 naman, sa pagsisimula ng Marcos Jr. administration, sumampa na sa 55 pesos and 43 centavos ang halaga ng piso. Bumaba pa ang halaga niyan taong 2023 sa halagang 55 pesos and 74 centavos. Taong 2024 sa closing date na December 6, umabot sa halagang 57 pesos and 88 centavos ang piso kontra dolyar. 58 pesos and 49 centavos naman taong 2025. Pero ang nakakagulat, ngayong araw, umabot ng halaga ng piso kontra dolyar sa 61 pesos and 59 centavos. Tinukoy ng ekonomistang si Cora Guidote ang dahilan ng pabago-bagong halaga ng piso. Bakit nangihina ang piso? Kasi ibig sabihin yan, mas maraming lumalabas na dolyar kaysa sa pumapasok. Bakit lumalabas yung dolyar? Kasi namimili tayo ng mas mahal na langis. Tapos namimili tayo ng mas mahal na siguro yung kasi nga kung mahina ang piso, mas mahal yung bigas. Tapos yung mga investors, wala masyadong pumapasok na investments ngayon at malamang This video is 1 second long. This video is 1 second long. This video. Andali So, grabe. Ngayon lang ito nangyari. Paano ba? Okay. Ituloy natin. so you call that capital flight. Yun. Tapos yung ikatlo, tumaas yung debt service burden, binabayaran natin na utang, tumaas. Actually, parang dumoble siya from last year to this year based on yung current account receipts natin. Naging dahilan rin umano ang paglaki ng utang ng Pilipinas. Inuubo talaga yung utang ng Pilipinas dahil every year malaki yung budget deficit. So para matakpan yung deficit na yun, mangungutang sila. So lumaki yung utang, no? So from something like 15 trillion or 16 trillion, ngayon 20 trillion na yan. So ang equivalent niyan sa per capita, kumbaga maski ang sanggol, may utang na something like 160,000 pesos, no, per capita. Pero di natapos ang dagok ng mga Pilipino dahil epekto rin ng all-time low value ng peso ay ang pagbilis ng inflation o yung pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa assessment naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong buwan ng Abril, nasa 5.6 hanggang 6.4 ang bilis ng inflation sa bansa. Naging faktor yan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at maging ang halaga ng kuryente. Sa Senado nga, napag-usapan sa pagdinig kasama ang Meralco na nagmahal rin ang singil ng kuryente dahil rin umano sa paghina ng piso. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. Yung corruption, yung ibang mga pondo ng gobyerno dahil nga
pumunta lang sa mga ibang individual, mga kawatan, ano. Yung iba doon, inilabas na sa bansa yung pera. So, imbis na ma-invest yung pera dito sa infrastructure, linabas na ng mga kawatan na yun. Kunwari, si Saldico, di ba, nasa na siya, kung nasa France na ngayon. Siyempre, yung mga nakulimbat niya, nilabas na rin niya. Otherwise, paano siya nakakabiyahe ng ganyan, nakakatagal sa ibang bansa kung wala siyang pera. Yung gano'n. So, those are just examples, no? Bakit, yung corruption, malaking bagay yan. Kabi-kabila ang kilos protesta tuloy ang kumakalampag sa gobyerno. Nagkaroon na rin ng transport strike dahil sa taas ng presyo ng langis. At nangangalampag ngayong araw ang hanay ng mga manggagawa dahil sa kanilang hinaing sa gobyerno. Pero imbis na tutukan ng gobyerno ang pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin o kaya naman ay ibsan ng kagutuman, dagdag pa ang patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso. Tila nakasentro na ang administrasyon sa pamumulitika at pagbanat sa mga kalaban ng pamahalaan. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Kaya tuloy ang mga ordinaryong Pilipino mas naghigpit ng sinturon. O sana, isang tabi na muna nila yan. Harapin na muna yung mga kahirapan, kung ano yung dapat iunlad sa bayan, yan ang muna munahin. Huwag na muna yung mga impeachment na yan, mga rally na yan, mga flood control. Ayan na muna. Unahin muna yung kapakanan ng taong bayan. Sa totoo lang, kung pwedeng bawiin ko yung pagkakaboto kay BBM, gagawin ko eh. Kasi umpisa lang naging presidente siya, talagang sadlak tayo sa kawalan eh. Iisa lang ang panawagan ng mga Pilipino ngayong panahon ng krisis. Sana ang silipin ng gobyerno ay ang problema na malapit sa sikmura ng masa at hindi ang pamumulitika. TJ Mendoza para sa mata ng Yan. Tama. Mula nung umupo, Marcos Jr., wala nang nangyari sa buhay ng Pilipino. Sad-sad na tayo sa kahirapan. At I don't know kung nagmamalaki pa siya, ang kanyang mga legacy daw, baka hindi na itutuloy ng susunod na presidente. Ano ba yan? Hoy! Gising sa katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sila ang natagaan og yero. O nagyod ka nang abot na gid ang ilang yero. Sa kandil. Ari luka, ari man di sa kandinaw naka-plaster sa kandil. Pero abot na gid ang yero sa tabangan og sin. Ug mag-atop na ni sila karon. Og sa atin na gid magdala sa iyahang nga yero. Og karon mao na ni ang kadako sa buslot sa balay ni ate. Mao na ni ang natagaan na mo og yero. So karon makakatop na gid ni sila. So data na gid kayo ang ilang yero. Og karon te pila na day ni katuig ang inyong balay nga inanin ang itsura sa inyong yero. Kapi na gid na pulo na ana ni sa ika 13 ka tuig. 13 katuig na. Oo. Ngano man ti sa kadugay na sa inyong yero, inaana nakadako ang buslot, nagantos na mo sa ulan. Ngano man ti nga wala mo nakaatop o nakapalit og lain nga yero. Kuan lagi kanang lisod lagi ang mga panginabuhian didto ra kutob sa pagkaon, na mga estudyante. Kuan na lang na disipsipan na lang na lagi og atop sa kanang silopin. Sako aron lang gid nga masarbar sa ang ulan. Na basta nagpasalamat gid ko nga naitaw nga gihikap sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga
awil mi sa iyang tabang. Dako gid kay akong pasalamat ug Ginoo na gid ang magbalo sa tanan. Oo. Pila day kabuk imong anak te? Kuan ni unom. Unom na imong anak. Oo, so salamat kayo te. Sige, salamat pud kayo.